Sa sobrang dami nga ng mangga na dala ng kapatid ko galing sa Pampanga, kaya naisipan namin na gawin na lang itong mango graham bago pa ito mabulok. Tamang-tama din naman na meron na kami ng ibang ingredients, kaya talagang graham cracker at Nestle cream na lang yung pinabili ko sa kapatid ko para naman makapagsimula na kami. Talagang dinamihan ko na nga yung hiniwa kong mangga, at dahil minsan lang naman yung ganito, titipirin ko pa ba yung ganito na kung kailang libre? Hindi na, mga mare. Sobrang mahal na nga ng kilo neto sa palengke, at bukod pa doon ay talagang bihira ka na lang makakabili ng matamis na mangga. Kaya naman sobrang bihira na lang talaga kami makakagawa nito, kaya habang libre pa ay talagang susulitin ko na. Ginaya ko nga lang yung mga napapanood ko kung paano nila paghiwalayin yung laman sa balat, pero nahirapan pa nga ako dyan nung una. Pero nung nakuha ko na ay talagang ayan, tuloy-tuloy na nga. Nung mga bata pa nga kami ay talagang isa ito sa mga pinapangarap namin. Yung tipong pag may naghahanda ng ganito dati ay talagang mapapasabi ka na lang na balang araw tayo ay makakahanda din ng ganyan. Dito na nga lang kami sa Maynila nakasubok ng ganito, at talagang sa tuwing nakakaluwag-luwag kami ay gumagawa kami ng ganito. Sa sobrang dami nga nitong mga mangga, mare, ay talagang nilalakihan ko na yung paggayat para nang sa ganun ay talagang malasang malasa. Sa sobrang dami nga nitong nahinog na mangga, mga mare, ayan, tingnan nyo naman, sobrang dami din talaga nung mahiwa ko na lahat. Pinaghalo-halo ko na lang pala sa isang bowl yung evap, Nestle cream at condensed, mga mare. Yes, tama kayo nang narinig, naglagay ako ng evaporada. Kaya naman kung mapapansin nyo ay parang nagtutubig nga siya, mga mare. Pero isa sa mga dahilan kung bakit ako naglagay ng evap ay dahil nga maglalagay ako ng isang stick ng kape. O sino na ba sa inyo, mga mare, ay nakasubok ng ganito? First time ko nga lang din gumawa ng ganito, yung maglalagay ng kape sa mango graham, kaya naman ng mga oras na ito ay hindi ko talaga alam kung ano yung kalalabasan. Iniisip ko na lang talaga na bahala na, at talagang paborito ko rin naman yung kape na may gatas. Ginadgad ko na nga din pala ng kutsara yung mga mangga na natira sa buto para naman sa ganun ay hindi talaga masayang. Hinalo ko nga ito ng maigi para nang sa ganun ay walang buo-buong kape bago ako maglagay ng gatas sa pangunang layer, at sinunod ko naman yung graham cracker. Medyo natagalan pa nga ako niyan dito, mare, dahil hindi ko talaga maalala kung anong ginawa namin dati. Paraan kasing gumawa kami ng ganito ay talagang tamang-tama naman sa lagayan yung mga crackers, at ayan yung sa akin, napakaraming putol-putol sa gilid. Nayaan ko na nga lang ito dahil kami lang din naman yung mga kakain at hindi naman ito ipangbebenta. At dahil nga medyo matubig yung nagawa nating gatas, kaya ayan, nung naglagay ako ng mangga ay medyo nag-aalog-alog pa nga. Niloloko ko na nga lang sila na siguro naman ay walang magrereklamo, dahil kung magrereklamo ay hindi ko nga bibigyan. Nagtatawanan na nga lang kami ng mga oras na yan dahil talaga namang nagduduyan-duyan ang aming ginawang graham. Inulit-ulit ko nga lang pala yung proseso hanggang sa maubos ko nga yung gatas, at inilagay ko na lang din yung last layer. Sabi ko nga sa kapatid ko ay magdagdag pa siya ng mga 2 mangga para mailagay kami sa pang-toppings mamaya, dahil talaga namang inubos ko na rin itong una naming nahiwa. Binudburan ko na rin pala ng konting crushed graham bago ko inilagay yung panghuling layer. Inubos ko na nga dito yung gatas, yung crushed graham at saka yung mangga, dahil ito na yung last layer, at pagkatapos naman ay ilalagay ko siya sa freezer. Bukas na nga lang namin ito titikman dahil talagang hating gabi na ng mga oras na yan, kaya ayan, nilinis ko na rin yung mga ginamit kong lagayan. Sobrang pagod na nga kami ng mga oras na yan, kaya pagkatapos kong linisin yung lababo ay ayan, natulog na rin naman kami agad. At fast forward na nga, mga mare, kinabukasan nga ay ginising ako ni Josawa at gustong gusto niya daw ulit kumain ng mango graham dahil may lasa daw itong kape. Nung una nga ay hindi pa ako naniniwala, pero nung binuksan ko nga itong baonan ay talaga namang may bawas na. Kuha na nga din pala ako dyan ng lagayan at sabi ko ako naman yung titikim. Nung pagkahiwa ko nga nito, mga mare, ay talagang natuwa naman ako at hindi naman pala siya failed. Abay, tingnan nyo naman, at halos hindi naman siya nagkakalayo sa hitsura ng mga nabibili natin sa mall. Nung pagkatikim ko nga ay sobrang natuwa din ako sa lasa, at hindi siya sobrang tamis at hindi rin nag-overpower yung lasa ng kape. Tamang-tama lang talaga siya, mga mare. At kung hindi mo pa nga nasubukan yung ganitong paraan ng paggawa ng mango graham ay ito na ang sign para subukan mo na rin.
Promise hindi ako mapapahiya sa lasa at talaga namang hindi ito nakakaumay. So yun lang mga mare for today's video at maraming salamat sa inyong panunood at isa na namang napakalaking thank you Lord para sa mga biyaya mo sa amin.